Okay mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. Siyempre meron tayong ginagawa. Almera mga bossing, ang problema nitong ating Almera, kulang na sa lamig, no? So ang sabi ng ating kliyente, nag-additional na sila ng Freon mga 2 months ago. So ngayon medyo humina na ulit. Okay, so ang plano namin dito, wala kaming ma-detect sa labas, kaya ipupull down namin yung evaporator. Meron naman siyang reading mga bossing ng kulang 30, 28, naglalaro siya mga bossing ganun. Tapos ang high side niya bababa, syempre dahil kulang na ng load ng Freon. Meron din naman thermometer si bossing, kaya namomonitor niya kung gaano kalamig yung kanyang aircon, no? May malaki siyang thermometer doon. Pero kanina dumating siya para mga nasa 15. So medyo nakabuelo na. Kaya i-start lang ulit natin. Kaya medyo matagal-tagal yan bago makapag-response ng lamig, no? Lalo na kung kulang ng Freon. So ang target natin dito, makita natin kung nasan yung leak, no? Pero nasilip namin kanina yung ating evaporator. Malinis naman. So sana mayroon tayong makita sa evaporator para mahuli agad natin yung leak. Kasi minsan mga bossing medyo mahirap hanapin yung leak na napakaliit, no? Lalo na kung wala namang sinyalis ng singaw. So mamaya malalaman natin yung kung meron. Pero para sa atin mga bossing, pag 7 years lampas na yung unit, kasi 2017 ata itong unit na to, o itong ating Almera. So pag may mga ganun ang edad yung ating sasakyan, kasama dun sa mga pyesa na yun, yung evaporator, talaga nagkakaroon na rin ng trouble, no? So sana magpakita pa rin para at least makita natin, mahuli natin na nandun talaga yung singaw. Dahil pag sinilip namin sa mga linya, wala tayong makita, no? Okay, so papapull out muna natin yung evaporator natin. Sige. Mga bossing, ito lang ang kalaban sa ating Almera, no? Medyo masikip tanggalin dahil nga yung ating heater andun din, nakaposisyon. So kailangan pang tanggalin bago natin mabunot yung ating evaporator. Dugtungan ng ating expansion valve, andyan din nakalagay. So kailangan ma-pull out muna, matanggal muna yan. Yan lang problema. Tapos ang napansin namin yung kanyang air cleaner, sabog na rin, no? So at least may nakita tayong isa pa na pwede niyang palitan. Or mga boss, ito yung inaayaw natin sa mga modelo sa sasakyan, no? Yung sobrang daming pang kailangan tanggalin bago natin ma-pull out yung evaporator, no? O kaya nga pag minsan yung mga sinasabi ko lagi, yung mga sakit pagka hindi naiingatan, isa yan sa magiging problema, no? O hindi man ngayon, kasi syempre kung bago pa at ikaw ang nakabaklas, hindi pa magiging issue yan. Pero yung lagi nababaklas na, yun ay magiging problema dyan. Hindi mo maiwasan magkakaroon ng lost connection yan. Kasi wala tayong magagawa mga bossing, yan talaga yung disenyo nila. Wala ka naman pwedeng ibang pagdaanan ng evaporator, kundi yan lang din talaga, tatanggalin natin ng buo. Tapos yung heater nga doon, medyo problema pa. Okay, nabunod na natin evaporator mga bossing. So yung dalawang dugtungan ng ating expansion valve at saka yung butas na yun dun sa ating pinakang heater, no? Yung pipe ng heater natin. Tingnan natin kung may butas evaporator. Mga bossing, ito yung evaporator ng ating Almera, no? Ito yung medyo dismaya konti, syempre. Mukhang pagtitingnan natin, wala naman siyang leak, no? Kasi may mga kagaya ng sinasabi ko dito kanina, yung ating ginamit na langis, may kulay green. So dapat kung may leak yung ating evaporator, magkakaroon to ng palatandaan na kulay green. Pero syempre papalik test muna natin para makita natin kung meron ba talaga, wala. Pero yun ang problema natin, kung walang lalabas, yun ang kalaban, no? So yun na nga yung sinasabi ko, nasa may-ari na yan ng magdesisyon kung magpapalitan pa niya or isusoli pa niya ulit yan. Minsan nga lang kasi mga bossing, sa sobrang liit ng leak, nagtatago siya, no? Hindi siya matitrace ng ating standby na pressure. Kahit lagyan natin siya ng mataas na pressure, kung talagang silyado o nagsil yung butas, hindi talaga lalabas. Pero papatunayan muna natin, lilik test muna natin siya. Okay
Okay mga bossing, medyo natutuwa tayo dahil nagpakita yung leak, no? So ayan, sobrang lakas din naman pala. Kahit na wala nung kulay green na sinasabi natin, at least na detect nung ating pressure na may singaw talaga siya. So 250 PSI mga bossing, lumabas naman, so very good to. At least hindi na tayo magdududa sa ibang piyesa natin. Kasi meron pa tayong evaporator, compressor at saka condenser. Tapos may 5 pa tayo, hotline, discharge saka suction pa mga boss. Mga boss, eto na yung ating evaporator. Okay, hindi to original mga bossing, no? So ito yung ating mga class A lang na mga evaporator. Pero good naman to. So nagagamit naman natin to at tumatagal naman. So may mga konti lang mga palatandaan kung titingnan nyo yung mga orig mga bossing. So may mga konti silang design dito sa ating mga pagitan. Sa atin wala. So yan yung mga pwede nyo silipin kung legit ba o orig ba yung inyong evaporator na nakuha. Kasi minsan may nagpapalit na sinasabi original daw yung ating mga class A kasi same naman ng itsura, no, mga bossing, pero may mga konting diferensya yan. So kung gusto nyo malaman, isa yan. Pag nabaklas yun sa inyo, tingnan nyo kung may mga ganyan disenyo. Okay, so yan na lang ipapalit natin. Mga bossing, siyempre double check natin yung ating bagong evaporator, no? So nilagyan na rin natin ng foam yung gilid dahil yung ating original, siyempre may foam din yun. So yan na, nilagyan natin at leak test siyempre. Same pressure mga bossing, 250. So siyempre clear, bago eh. Pero kahit pa paano may mga talagang kahit bago mga boss, meron talagang sablay, no? So kaya pinaka the best pa rin yung to check bago isalpak para at least hindi na magbaklas kabit pa. Okay, very good naman. Ito na mga bossing, binabalik na yung ating evaporator. So papaisa-isa ulit natin yung ating mga pinagtatanggal, no? So double check na lang natin lahat yan. Good na yan. At least nakita natin yung leak doon sa evaporator. Wala na tayong ibang sisisihin pa. Maliban na lang kung yung ibang piyesa natin, syempre may bibigay ulit, no? Kagaya ng compressor, condenser. So sana naman tumagal pa sila. Kasi year 17, nakikita ko yung pinaka mga pulley ng compressor natin. Medyo may kalawang na rin, no? Yung gap ng hub sa pulley, hindi masyado makita. Meron na. So isa na yan. Belt niya, may konting mga biyak-biyak na rin, mga bossing. Yan yung mga napapansin natin dyan. Okay, vacuum mga bossing, tapos load tayo ng Freon. Tingnan natin kung anong reading makukuha mamaya. Tapos yung temperatura ng lamig natin, no? So clear naman na lahat, naibalik na natin lahat. Okay. Okay, load Freon. Nalagyan ng langis, ha? Thermometer na meron. Ay, sa kanya. Masaksak mo yun sa kanya. May thermometer siya dyan. Okay, final reading tayo mga bossing. So, nag-automatic siya ngayon. Tumaas ng 30. Bumaba ng 150. Ngayon, gumana na. So, ngayon medyo malamig ang panahon mga bossing dahil mag-aalas 5 na. Nakakuha tayo ng low side, mga 23. Ang high side natin walang 150. So pinarinis din kasi natin yung ating condenser. Nagmo-moist naman. Pero mga bossing, wala ng araw. Lamig sa loob. Siyempre malamig. Okay, ayun ang lamig niya mga bossing. So patay hindi siya. Nagsisingko naman eh. Sa 7 doon naglalaro. So good naman yung lamig. Kasi naka-number, ano rin ba to? Dagdag tayo konting hangin. Siyempre. Para mas mabawasan yung automatic niya.
18 degrees Celsius nakasetting siya, pinakamababa na setting. Okay, ayun lang. Yun lang naman ang issue ng ating kliyente rito. So humihina yung lamig, pero ngayon nakuha na natin. Okay? Okay mga bossing, at syempre magpapasalamat tayo kay bossing. Bossing, ano pangalan mo? Simon. Oh, yun. Taga saan si bossing? Taga Bacoor, Cavite. Ayun mga bossing, andito si Boss Simon. Ayun, oh. Shoutout sa'yo, boss. Okay, so yun lang naman ang ginawa natin dito sa kanyang Almera, mga bossing, no. So nagpalit tayo ng evaporator, at nagpapasalamat kami ni Boss Simon dahil nga nakita natin agad yung leak nung naibaba, no. Buti nga nakita. Ayun, oh. Kasi nga mga bossing, nag-load siya ng Freon mga 2 months ago, kaya yun na, sigurado may singaw yun. Okay, yun lang. Maraming salamat sa inyo mga bossing, syempre, at ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you. Rock it.